O etong mga kadonatics, doble kayod ng Malacanang. Biruin nyo, nagpasa na sila ng kaso mga kadonatics para habulin lahat ng mga trolls, mga DDS vloggers at iba pang oposisyon ng gobyernong itong mga kadonatics. Biruin mo, ha? Tayo pang nagiging fake news ngayon, samantala sila yung nahulihan na may binabayarang fake news ng isang bilyonaryo para lang purihin si BBM? What the heck? At eto mga kadonatics, sinabihang tanga si Rimulya ang bagong ombudsman sa harap ni Drilon. Tahimik lang si Drilon eh. Eto mga kadonatics, panoorin natin. Unahin mo muna natin itong si Drilon kasi si Attorney Trixie mga kadonatics nag-ask siya ng question at ito yung sagot ng, kalimutan ko yung pangalan niya. What's your take on what's going on right now? Well, I look at it as, as a diversionary tactic, as I said, to let the people in the meantime forget about the ghost projects, about the flood control anomalies. So divert it to the secret decision, which there is no secret decision. The secret decision is just, yung bukang bibig lang ni Ombudsman Rimulya. Si Drilon mga kadonatics, ayaw niya atang marinig mga kadonatics na binabalakura itong si Rimulya. But I would advise Ombudsman Rimulya, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day. Because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Grabe talaga mga kadonatics, halos araw-araw talaga. Araw-araw nagpapa-press conference. Ay mukhang celebrity yung datingan. Biro mo hindi mo alam anong proseso sa isang kaso. Kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung ombudsman. Tanga talaga. Kaya kung wala kang gagawin, press con ka na mag-press con, wala ka talaga maalalaman sa ombudsman. Very good talaga, Attorney Trixie. Very good sa tanong mo. Okay, dito na tayo. Proceed na tayo kay Claire Castring mga kadonatics. Ang nag-interview pa sa kanya ay si Kuring na may issue sa Madiskaya. Can you imagine? Gusto ni itong si Corina na at least mapanagot yung mga trolls mga kadonatics. Ganyan siya katindi. Habang itong babaeng to binabayaran. Allegedly binayaran ako ni Vico Soto. Sa ngayon ay naghahain na yata o naghahanda na si Senator Erwin Tulfo ang bendalo, naghahanda na mga kadonatics ang bending ng a bill for a law against fake news. Tinawagan ko rin siya. Sabi ko, Senator Erwin, isama mo na yung anti-troll. Isama mo na yung mga taong binayaran para mag-interview lang. Kilala niyo na yan mga kadonatics. Kasi, trolling can make or unmake a nation, especially coming 2028, no? So, okay. Paano i-combat yon? Kasi hindi ba sinasabi nga free speech? Do you think this country can afford or can actually make happen a law against fake news, AI, trolling? Yes, kaya. Bakit? Kasi madidistinguish mo naman kung freedom of expression na yung sinasabi. Pero kung mali na yung sinabi, halimbawa ito kasi ang Supreme Court na biktima na rin ng troll eh. Diba? At the time na naglabas daw sila ng injunction regarding dun sa pagdala kay dating Pangulong Duterte sa ICC, may naglabas niyan, may lawyer pang involved. So alam mo, from the start, yung palang fake na yon eh. So with that kind na situation, di mo na kailangan i-define kung ano yung fake news o hindi. Dahil alam mo, from the start, na hindi naglalabas sa Supreme Court ng anumang order regarding that. Alam mo, fake news na yon. Right. Ay, nako, sa daming fake news sa Malacanang mga kadonatics, doon talaga siya sa, nung final ng mga attorney ni Tatay Digong mga kadonatics, during sa pag-kidnap sa kanya, doon talaga, ginamit niya talaga yung temporary restraining order. While mga kadonatics, ang talagang fake news, yung sasabihan mo yung taong bayan na may 5,000 flood control projects ka na, pero ghost project palang karamihan. Substandard pala. Nasira lahat. Ang fake news, yung sasabihan mong ang taong bayan na may 6 million na pabahay at the end of my term. Pero ang nangyari, 300 mga kadonatics hindi pa magagawa. Ang talagang fake news, yung
sabihan mo na 1,700 per year na classroom. Sa 2025, 22 lang yung nagawa. Ang fake news, yung 20 pesos na kilo ng bigas, mga kadonatics, 1 kilo. Yun, fake news yun. Kasi hanggang ngayon, ewan ko kung active pa ba ngayon mga kadonatics ang 20 kilos. Mukhang during the election lang eh. Tapos nung may nangyaring lindol sa Cebu, pina-activate. It means mga kadonatics, na-stop. Imagine that. Binentahan pa yung mga nasalanta. While itong mga private sectors, vloggers, nagbibigay ng free. Ang dami pa talagang fake news mga kadonatics. Let's go na. Haba na yung nasabi ko. So, bakit mo kailangan tong spread? Bakit kailangan mo lokohin yung mga kababayan mo with that? So, doon pa lang dapat. Pwede Napaka-ironic talaga. silang makasuhan kapag may batas na. Totoo Dapat makasuhan tong Pangulo kasi ang daming fake news na sinasabi niya. ba na ang hirap ay sa Meta or sa Facebook or kulang talaga ang batas natin? Ang pagkakadinig ko kay Secretary Henry Aguda, ang YouTube is hindi naman mahirap kausap. Parang sa Facebook mahirap. So, doon kasi parang sa Facebook may layer pa daw. Parang dadalhin sa Singapore, hindi ko alam kung saan pa dadalhin Right. ang routing niyan. Oo. So, medyo mahirap sa Facebook para magpa-take down ka ng isang fake news na news or post. Pero pag alam mo naman, pag troll eh. Pag nakita mo yung profile, walang post, o kaya puro bulaklak ang post, hindi ba? Whether they express something reasonable or destructive, there's no accountability kasi hindi siya totoo. Hindi ba? So, is the President taking this seriously? Yes, oo. Ayun nga ang inuutos ngayon kay Secretary Aguda na gawan to ng paraan para kasi hindi lang ito nakakasira sa Pangulo. It's more on nakakasira sa bansa. Nakakasira sa ekonomiya. Pag doon kasi, mas delikado na kung ano nangyayari sa bansa. Kaya dapat talaga ito tapusin or at least makartail itong mga fake news peddlers na to. Oo nga. Pero sana nga, masuportahan din yung gagawin ni Senator Tulfo, no? Para magtuloy-tuloy na siya. Kasya pa siguro sa nalalabing panahon. Yung AI, hindi mo na alam kung totoo o hindi. Yung nagsasalita. Oo. Okay. About public trust and transparency, how do you make sure that whatever you say is not defense or is not cover-up, and it is transparent and credible as against political propaganda? But I think, again, I have to have this receipt or evidence to prove that what I'm talking about is the fact. It's the truth. So, The truth. paano natin madidistinguish? Unang-una, ang hirap kasi magsalita, nasa podium ka, tapos you will tell lies. People will know, kasi intelihente mga Pilipino. Alam nila kung ikaw ay propagandista lang. Although, Katulad mo, Claring, katulad mo, wala ka talagang silbi magsalita. marami na negatibo sa akin na sinasabi propagandista ako. So, paano tayo magiging propagandista kung ang ginagawa mo is to spread the good news? Halimbawa, ang programa ng Pangulo, dito siya pumunta, ito pa makukuha niya ayuda, mura na po ang bigas. Propaganda ba yun? That's the truth. Propaganda, ha? Halos lahat ng mga sinasabi mo doon sa podium mo, paninira sa mga Duterte. Yan talaga mga kadonatics. Kaya buti na lang, alam niya pala na propagandist siya. Ang good news, what? Sabi na nga doon sino yung nagsabi? Si Atty. Gonzo nata mga kadonatics ang nagsabi na, nako, ay hindi. Si Corina pala mga kadonatics na tanong siya na halos na lang paninira yung mga sinasabi mo doon. Every time may press conference, ay tameme siya mga kadonatics nung tinanong. So, hindi ko masasabing kasinungalingan yun at pinapaganda ko lang ang papel ng Pangulo because yun yung nangyayari. Ginagawa ng factual. Diba? So, hindi ko masasabing propagandista yung dating natin. Mayroon bang nangyayaring maganda mga kadonatics? Trust me. Wala. What is the worst thing said about you? Wala akong maisip. Siguro sila, marami sila sabi sa akin negatibo, but hindi ko sila kinukonsider na
negatibo or what. Kasi pag pinasok ko sa utak ko yan na sinasabi na negatibo ako, I might be affected. Diba? Every time that I will be speaking for the president or for the palace, ay, sinabi ni ganyan, hindi dapat kasi ganyan ako. Ay, I won't mind them. Mind them, yung sinabi niya mga kadonatics, wait lang talaga na, hindi siya naniniwala na tumaas yung crime rates sa Pilipinas kasi hindi niya na experience in person mga kadonatics. Biro niya, sinabi niya pa doon na paglabas ko ng bahay, wala naman ako nakitang ninakawan. Pagdating ko sa market, wala naman ako nakitang any krimen. Yung basihan niya mga kadonatics na hindi pala tumaas. Bumaba daw. Pagkabugok talaga, yan, nagsalita ngayon, no? Kaya mga kadonatics, wala na talagang tiwala yung taong bayan sa Malacanang. Kung ano yung sinasabi na sa akin, I don't care. Basta as long as I'm talking about the projects, programs of the president, and I'm also trying to fight fake news, that's it. That's my job. Right. Wait lang talaga mga kadonatics. Parang anong tawag dyan? Nabubus yung sistema natin mga kadonatics magsalita ngayon eh. Kasi ang daming pwedeng i-react sa mga sinasabi ni Castring. Natatandaan yung mga kadonatics nung last survey. Nung panahon na probably 3 months ago mga kadonatics, may survey na ang taas pa rin ng rating ni Inday Sara Duterte. Alam nyo ba ang sagot niya nung tinanong siya mga kadonatics? Ang taas pa rin ng tiwala, ang taas pa rin ng rating ni VP Sara because sa panahon na kinandak yung research or data na yon ay nandun siya sa labas, palagi siya sa dahig. Kaya ang taas, kasi ayaw na ng mga Pilipino na babalik siya, andun siya sa labas. Gusto ng mga Pilipino mananatili doon si VP Sara. Kaya ang taas ng rating. Can you imagine mga kadonatics, isa kang spokesperson ng Malacanang, tapos attorney ka. Law trial daw siya mga kadonatics. Trial law pala. Tapos ganun yung pinagsasabi mo. Ngayon, fake news. Ay, sarap talaga chanelasin mga kadonatics. Andyan pa naman si Corina. Chinelas ni Corina. Saan galing ba itong fake news na ito? Is it only really one source? O meron talaga ding mga tinatawag na pampagulo? Yung mga nanggugulo lang? Meron kasing mga fake news peddlers na bayaran. May fake news. Marami yun. Marami yun. Yes. Diba? Mga troll farm, Oo. even vloggers are now paid. Yes. Wow, paid! Can you imagine? Paid daw kami mga kadonatics. Sinabi na lang many times na we are paid by China. And sa Billionaire News, itong palasyo mga kadonatics, na-expose ang ginagawa pala nila, nagbabayad sila ng mga trolls para purihin lang si BBM sa mga kanyang ginagawa. Kaya nakita nyo, yung TikTok, Facebook, ang daming mga, we love BBM, the best president. Tapos, AI generated lang palang yung lahat mga kadonatics at nabisto yun. Tapos ngayon, kung makapagsalita tong mga to, akala mo talaga na, perfect na, ay nako mga kadonatics, nakaka-stress at nakaka-panglula talaga. Ganito ba ang public servant meron tayo? Walang dignidad, walang mga kadonatics, walang maisip na maganda sa na sinasabi. Ewan ko na lang. I have to find all the adjectives to describe them mga kadonatics, at least negative. Yes, oo. May fake news naman, may fake news peddlers na gusto clickbait lang. Pero alam mong mali kasi alam nila maraming views. Chismis lang yung dating. So, doon siguro because na-encourage sila because of the payment. Na hindi nila nakikita na yung ginagawa nila ay nakaka-apekto sa bansa. Diba? Nawawala yung konsensya nila for the money. Yun yung mahirap eh. Tapos kapwa mo Pilipino, parang sila yung nagbebenta ng integridad ng bansa for the money. Masakit yun. Kapwa mo Pilipino eh. Well, I think most of these kids, mostly mga bata, gusto nilang maniwala na pinaniniwalaan nila yung ginagawa nila. Pero sa totoo lang, bayad ka eh. So, paano mo katulad sa iyo, bayaran ka ng diskaya.
Magi-distinguish. At karamihan niyang mga bata. So it's a whole generation of kids who are paid to deceive and to destroy. That's why may program kami actually parang baby namin sa opisina namin na nag-propose ako na pwede po ba ako na magkaroon ng talk or talakayan with the youth. Grade 10, 11, 12 lang po yung pinaka-target namin kasi para yung nationalismo sa puso ng kabataang Pilipino mabuksan ulit. So with that, sinasabi namin, kayo po yung magiging sandata ng bansa para labanan yung fake news. Kayo yung kabataan, magiging kayo ang pag-asa ng bayan. Kasi, Yan yung mga paid nyo. susunod na henerasyon, kayo na yung mga leaders eh. So, dapat tandaan nyo lang, iisa lang yung bansa natin. Pag nagsama-sama tayo, kahit sabihin natin maliit yung bansa natin, pag nagsama-sama tayo lahat para sa Pilipinas, walang tatalo sa atin. Kayo na mismo ang nanggulo, kayo na mismo ang sumira sa bansang Pilipinas, mga GAGO kayo. So, okay. So, I imagine, well, these days talagang busy kayo. Araw-araw may bagong lumalabas. I can only imagine. But like in certain times of national crisis, like calamity, may mga lindol tayo, mga sobrang pagbaha, foreign policy tension, like our problem with China, corruption scandals, paano mo sinisigurado na ikaw personally hindi sasabit? At to ensure that whatever is given to you, the information given to you, is accurate and trustworthy. Again, lalo na pagka may mga kalamidad, crisis, una talaga, tatawagan ko muna. Yung mga agencies involved, let's say yung Office of the Civil Defense, ano na po ba ang direktiba ng Pangulo sa inyo? Kasi sila naman ang unang tatawagan eh. Ano na po ba? Ano na yung utos? Anong update? DSWD, ano po yung update natin? Just give me. Info. Anything. Tapos yun yung ibibigay ko. So, kumbaga, hindi ako maliligaw because galing sa kanila mismo yung sinasabi natin. And I guess ayaw mo rin humarap kung hindi ka handa. Yes, of course. Mahirap yun. Oo. Mahirap yun. Okay. Talaga yung mga sinasabi yung mga kadunatics at kakaiba sa mga nangyayari. Nape-personal mo ba ang relasyon mo, like say, to VP Sara Duterte? Mahirap ba yun? Yung one day magkabati sila, tapos next day hindi na sila magkabati. Para mortal na silang magkaaway. Siguro yun yung turing niya kay Pangulo. Si Pangulo hindi eh. Wala sa kanya yun eh. Talagang work lang ang Pangulo when it comes to VP Sara. Kidnap si Tatay. Hindi naman niya tinuturing na kaaway. Ginamit si Rimulya Bunjing, mga kadunatics, ilagay sa ombudsman para birahin ang mga Duterte. Kakaiba, mga kadunatics, magsalita itong mga to. Kami yung ginagago nyo. Napaka-obvious na talagang paninira nyo. Kakaiba yung mga nangyayari sa mga sinasabi nyo, mga bugok. Really? Diba? Siguro, si VP Sara baka. Ganun yung teoring. So, kung nape-personal ko ba? On my part, hindi ko naman siya pinipersonal kasi lahat naman ng tinatapik ko kay VP Sara. Kung ano yung sinabi niya. Kung ano yung lumabas sa bibig niya, yun lang naman yung sasagutin natin. Lalo na kung ito ay kasinungalingan. At kung siya yung nagiging source ng fake news, talaga sasabihin natin sa taong bayan, that's fake. Hindi yan totoo. So, tingin ko, hindi yun pamimersonal. It's more on sinasagot mo yung kasinungalingan na binigay niya para maituwid natin yung nasa isipan ng ating mga kababayan. Kasi otherwise, pag hindi ko yung sinagot at sabihin ko mali yan, ang lahat ng tao baka maniwala sa sinasabi niya. So merong... Siyempre, naniniwala kami kaysa sayo, bungok. Ha? Hindi yung personal yung sinabi mo na dapat mananatili na lang si Inday Sara sa labas. Kasi gusto ng mga Pilipino, mataas yung rating niya. What the heck? Hindi yung pinipersonal, mga kadunatics. I don't think so. Karing mga personal mong opinion. At aside from what you are fed from the palace. Yes, maliban dyan kasi I have to elaborate eh. Bakit ko sasabihin mali? So I have to research. So pag mali ka, ibibigay ko sa iyo bakit ka mali. Kaysa magsalita ka lang sa camera, that's fake news. And then wala akong ebidensya, mahirap yun. Dapat meron akong ebidensya para for the people to believe in what I'm saying. So okay, talking about personal opinion. What's your personal opinion about? Ako medyo nasya-shock ako sa mga panahon ngayon, no? Kasi noong unang sabak namin sa journalism, 80s, 90s, early 2000s, hindi ka pwede magbanggit ng pangalan kung wala kang resibo. Ngayon, sampu-sampera ang pagdawit ng mga pangalan, malalaking mga personalidad sa napakalalaking halaga at eskandalo nang walang
sapat na katibayan. What is your take on that? Personal. Oo. Kasi unang-una, ako ayoko talaga yung nag-name drop kung wala kang resibo. Yun din naman, kung pansinin mo, ganun din ang Pangulo. Kaya nga hindi siya nagbanggit eh. Binanggit lang naman niya kung yung 15 na top contractors, pero wala siya sinabi kung may... Wala na siyang binanggit mga kadunatics. Binanggit niya lang yung 15 contractors. Ano ba talaga clearing ha? Ano ba talaga? Nakakainis ka na. Kasalamat to o wala. Ayaw niya ng may inosente na madadawit kasi ni-name drop mo lang. Kaya ang gusto ng Pangulo, pag nagdemanda, kumpletuhin nyo naman yung ebidensya. Mahirap kasing sumabit kasi kasiraan din ng reputasyon ng taong babanggitin mo. Tapos wala palang ebidensya. So ngayon, siguro kasi mas click siya sa SOCMED pag nagpangalan ka ng, nagbanggit ka ng pangalan. Tapos the problem with that, people will definitely be judgmental. They will judge na agad these people na nabanggit. So, yeah, totoo talaga mga kadunatics, no? Talagang pinapanigan nila tong si Romualdez at siguro pati si Zaldico pati ibang mga kaalyado nila na nabanggit sa flood control anomalies. Tingnan nyo. Wala pa din ebidensya mga kadunatics na involved si Romualdez. Even the president himself nagsabi na mga kadunatics na I don't think so na involved si Romualdez, yung pinsan ko sa flood control anomalies. Can you imagine, ha? Di ba? Alos lahat na ang mga involved sa flood control mga kadunatics, yung mga contractors ay itinuturo tong mga to, pero ayaw pa rin maniwala tong mga kumag na tong mga kumag na tong mga kadunatics. Kaya nagsasayang lang talaga sila ng oras mga kadunatics para sa mga ganitong pagkakataon interview. Dapat nila, for me siguro, dapat nilang i-fed yung mga loyalista na eto, nagsalita na naman itong mga ang Malacanang, itong si Castring, para ma-boost na naman yung confidence nila mga kadunatics kasi napaka-low na yung self-esteem nila sa mga nangyayari. Kaya, nako, I don't know. What do you think mga kadunatics? Comment down below, babasahin natin yan. Kasi, nako, naka-imbir na itong mga pinagsasabi ni Castring Thank you so much. If you have gotten this far mga kadunatics, don't forget to subscribe and like this video. God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.